Pangarap ng bawat pamilya ang magkaroon ng sariling tahanan. Kaya naman gumuho ang mundo na mga bumili ng lupa dito sa Cherry Hills Subdivision lang ito ay matabunan at balibing ng buhay ang mga residente noong Agosto taong 1999. Mayroon na bang nanagot sa pagguho ng Cherry Hills Subdivision? This is something that nobody could have prevented or avoided. As far as I know, we are not legally liable. Magandang gabi, ako naman Arnold Clavio. Ang mga tanong ng kahapon, sisa sa atin ngayon dito sa Case Unclosed. Pasado alas 7 ng gabi ng Agosto 3, taong 1999, tahimik na nagpapahinga ang pamilya Marcos sa kanilang bahay sa Cherry Hills Subdivision sa Antipolo, Rizal. Di magkamayo ang mga residente na lumayo sa gumuguhong bundok kung saan nakatayo ang kanilang mga bahay. Bigla na lang bumagsak yung poste. Dumagundong na talaga siya. Alam mo yung parang kulog na mas malakas pa siya. Parang yun, dumadagundong na yung paligid. So automatic na wala ang ilaw. Wala kang makita. Naririnig mo na lang yabag ng mga tao na nagtatakbuhan na nagsisigawan. Tapos yung dagundong ng mga yero na bumabagsak na yung mga kasamang gumugulong na bato tsaka putik. Pinatakbo siya ng kanyang ina para iligtas ang sarili, ngunit hindi nakakilos ang bata. Dali-daling pumasok ang ina ni Ruel sa bahay upang bigyang babala ang kanilang pamilya. Kumuha pa ang ina ni Ruel ng pera. Nakita pa ni Ruel ang paglabas sa mga magulang sa kanilang bahay, ngunit sa isang iglap lang. Pagtingin ko sa kanila nga, pinauna nila ako, sakto naman yung tabon sa kanila. Tinangkapan ni Ruel na balikan ang pamilya para mailigtas. Ngunit inabutan na rin siya ng pagbuho. Tapos sisigaw ka, wala namang lumalabas na boses sa'yo. Ano mo yun? Ay, parang tuta ka na iyak, pero wala nakakarinig sa'yo. Kasi nga, yung mga ibang tao din doon, diba? Parang safety rin ng sarili nilang pamilya ang iniisip. Dali-daling pumunta mga nakatakbong residente sa ibang bahagi ng subdivision dahil ito raw ang pinakaligtas na lugar noong mga sandaling iyon. Parang isang herd ng hayop na kung saan makakapunta na ligtas, sasabay ka na lang. Pero sa sarili mo, kailangan mong bumalik dahil nga may pamilya kang naiwan. Kasi hindi mo alam kung kita mo kung paano sila tabunan, hindi mo alam kung nakaligtas ba sila. Sa gawing ito ng bundok, gumuho ang lupa. At sa loob lamang ng ilang segundo, 400 bahay ang tinabunan ng lupa. 50% na residente ang nalibing ng buhay. Daganap ang landslide sa ikatlong araw ng pagbusang ulan, bunsod ng bagyong Olga. Kabilang sa sentro ng bagyo, ang Antipolo, Rizal. Wala, nagputukan na yung mga dingding nila eh. Tapos yung kanila kasi walang walang bitak. Kaya sabi niya, hindi daw sila aalis. Sabi ko, ayaan niyo na igamit niyo, lumikas na sila sa baba. Ay wala eh, nakaalis lang ako nang wala pang sabi 3 minuto na yan ang nangyari. Sa tindi ng pagguho, halos di matukoy ng mga sumaklolong sundalo kung saan sisimulan ang rescue operation. Mano-manong pinungkal ang mga gumuhong bahay sa pag-asang
may buhay pang maisasalba. Yung pong tsansa na meron pa hong buhay dito po sa mga nagtabunan ng mga pader, yero, dingding, mga sementadong bahagi ng kabahayan. Dito sa lugar na natabunan na, what I mean is may mga debris na marami. Medyo very nil, ano? Pero dito sa intact pa itong building, may pag-asa pa tayo rito na baka may makuha pa tayo na buhay na biktima. Ilang oras matapos ang pagguho, binalikan ni Ruel ang kanyang pamilya. Sa palaran na talaga na hukay. Hindi lang kami ang marami pang bumalik para maghukay kasi nga sa mga hukay talaga lahat. Kahit madilim. Kahit naman sinong tao, di ba, pag pamilya na ang usapan, di ba, talagang uhukayin at uhukayin mo kahit anong gagawin mo, di ba, para masave lang. Ngunit nabigo si Ruel na mahanap ang kanyang pamilya ng gabing iyon. Kinabukasan na natagpuan ang pamilya ni Ruel, bagkakayakap hanggang sa huli. Kitang-kita ang pagtatangkang makaligtas sa kamatayan. Pero yung pagtanggap, napakahabang proseso nung tinasabi mo na tatanggapin mo eh. Talagang na-miss ko talaga. Sobra hanggang ngayon eh. Hanggang ngayon, pag napupunta ako sa sementeryo. Mapalad namang nakaligtas sa trahedya ang nakababatang kapatid ni Ruel na si Rowena. Kuya! Kuya! Natagpuan siya ng isang kapitbahay habang nagkakagulo at isinama sa ligtas na lugar. Nagbigay niya sa akin ng lakas ng loob talaga ng kapatid ko kasi sabi ko, kung ako susuko na wala na kami na magulang, kung ako susuko, paano pa tong kapatid ko? Kwento ni Ruel, maraming magagandang alaala ang ibinigay ang kanilang pagtira sa Cherry Hills Subdivision. Maganda talaga yung subdivision. Kumbaga yung parang yung ideal living mo na talagang malayo sa syudad tapos tahimik. Yun lang. Walang gulo, walang nag-a-addict. Ngunit ang lahat ng ito ay nabura nang matabunan ng lupa ang mga mahal niya sa buhay. Di daw niya malilimutan na noong umagang naganap ang pagguho ay nagtulungan pa ang mga kapitbahay na ibsan ang tumataas na tubig baha sa ilang kabahayan at ang paglala ng mga bitak. Mga bahay, mula from pader niya mula sa taas hanggang pababa hanggang lupa, may crack na. At yung mga salamin niya pwede na buminga. Yung ibang bahay dun sa Hasmin, kasi puro house din yun, nakatagilid na. Anytime pwede siya mag-collapse. So nag-aalala na yung mga homeowners na kung paano mangyayari. Pare, malala na ang mga bitak. Dapat ireklamo na natin. Ang mga kaganapang ito, senyalis na pala ng nakaambang trahedya. Halos isang dekada nang lumipas mula na matabunan ang buhay at pangarap ng mga residente dito sa Cherry Hills Subdivision. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw kung sino ba ang dapat managot sa trahedyang ito. Pinagpaguran ng magulang mo, tapos bigla na lang nawala, hindi man lang binigyan pansin ng kontraktor, which is nga yung PhilJAS. Hindi man lang binigyan pansin na eto, naulila na nga itong mga batang to, naulila na nga itong mga taong to. Hindi man lang dilipat ng ibang bahay. Hindi namin alam kung kanino kami tatakbo. Ma, may nakita na ako malilipatan. Ano ba saan? Sa Antipolo, sa Cherry Hills Subdivision. Matagal nang nangangarap ng sariling bahay ang pamilya Marcos. Kaya nang may mag-alok sa ama ni Ruel ng bahay sa Cherry Hills Subdivision, iniraw siya itong hulugan sa buwan ng sweldo. Actually, hindi naman ganun kaganda yung bahay. Nung nakuha, pinaayos ni Papa yung extension sa likod, sa taas. Gusto nila hanggang pagtanda, andun na sana sila. July 1990 nang mabili ng developer na Philippine-Japan Solidarity Corporation o PhilJAS ang 6 na ektaryang lupang ito sa Barangay San Luis, Antipolo City. Dito itinayo ang Cherry Hills Subdivision na isang proyektong pabahay para sa mga kapos sa buhay. Ordinaryong empleyado ang karamihang bumili ng lupa at bahay sa Cherry Hills. Ang 60% ng PhilJAS ay pag-aari ng mga Pilipino.
Ang 40% ay pag-aari ng isang kumpanyang Hapon. Ayon kay Atty. Erwin Daga, abogado ng mga biktima, 5 buwan bago maganap ang landslide ay inirereklamo na ng mga residente sa PhilJust ang sunod-sunod na pagbitak ng mga kabahayan at kalsada sa subdivision. Yun ang alam nila, defektibo yung bahay, substandard. Kaya kailangan lumipat sila ng ibang unit. Yung pala ang problema, nasa ilalim na. Kinumpirma naman ito ng PhilJust sa isang press conference pagkatapos ng insidente. 8 months ago, about 40 houses showed some random minor cracks on their walls. And these were filled, and some of the homes' concrete foundations were further reinforced with concrete. Engineer Layos and his engineers attempted but were unable to determine whether the cracks were formed due to lateral forces, lateral movements that is pushing sideways, or to vertical movements pushing downwards. May mga ginawa naman daw na solusyon ng PhilJust ngunit di ito sapat upang mapigilan ang trahedya. Ayon kay Dr. Sevilio David ng Mines and Geosciences Bureau o MGB na nagsagawa ng masusing pag-aaral sa Cherry Hills pagkatapos na maganap ang trahedya, 2 uri ng paggalaw ng lupa ang naganap sa Cherry Hills. Una, ang pagbagsak ng bahagi ng bundok na nasa taas ng subdivision o ang tinatawag na vertical movement. Tinapyas umano ng PhilJust ang bahagi ng bundok para sa pagpapatag at pagpapalawak ng subdivision. Nalusin yung lateral support ng mountain na yon kasi tinapyas mo nga, no? So, yung lateral support niya, yung support niya sa baba para pumigil doon sa bundok na yon, nawala, no? Sa patuloy na pagbuhos ng ulan bago maganap ang pagguho, bumigay ang natapyasang bahagi ng bundok. Natukoy rin ng MGB na malapit sa Binangonan Fault ang subdivision. Yung fault, ito yung mga paggalaw ng mga lupa. Naapektuhan yung mga bato doon at nagkakaroon ng mga fracturations na tinatawag natin. No? Meaning nababasag yung mga bato-bato doon na dinadaanan yung fault na iyon. Ang pundasyon ng lupa sa Cherry Hills ay binubuo raw ng mga basag at bitak-bitak na mga bato. Since August 1 hanggang 3 umuulan halos walang tigil ang ulan, no? So almost 500 millimeters ang ulan, so medyo mataas 'yon. So yung tubig na 'yon, yung due to the intense rainfall, yung tubig pumasok doon sa mga spaces ng mga fractures. It will come to the point na babagsak talaga yan. Tinatawag itong lateral movement na nagdulot ng pagbibitak sa mga bahay. Pag hindi ginalaw, mas minimal, no? Medyo minimal yung risk niya na mag-fail na mag-landslide. As far as I know, because in our opinion now, is that this is caused by force majeure. This is something that nobody could have prevented or avoided. As far as I know, we are not legally liable. Bagay na hindi tinanggap ng Senado sa isinagawang investigasyon noong Oktubre taong 1999. Ayon sa Senado, hindi na ipatupad ng Housing and Land Use Regulatory Board o HLURB ang batas nang bigyan ito ng mga permit ang PhilJust para sa construction ng Cherry Hills. Misrepresentation yun, pandaraya. Yung kasing expertise, wala kaming mga geologists na maaaring mag-determine kung merong ang problema. At nalaman nga lang ng DNR nung tapos na. They issued also license to sell. Who is going to, can you fault the PhilJust dito ngayon? Sino may kasalanan ngayon doon? Hindi raw nagsagawa ng sariling geological at geodetic studies ang HLURB para matukoy kung angkop ang lugar sa pagtatayo ng isang subdivision. Umasa lang ang HLURB sa mga dokumentong inihain ng PhilJust. Teka. 40 meters inland means about... Sa kabila ng ginawang pagdinig sa Senado, hindi naman sila maaaring magpato ng parusa sa HLURB. Kaya nagbigay na lamang sila ng ilang rekomendasyon. Isa na rito ang pagkaroon ng inventaryo sa mga proyektong pabahay upang matukoy kung alin sa mga ito ang nasa kritikal
na sitwasyon. Ayon sa HLURB, pagkatapos na raw ng trahedya nila na diskubre na hindi angkop tayuan ng subdivision ang lugar. Akala naman ng HLURB, suitable dahil doon sa mapa na sinubmit. Yun pala, nung tinignan maigi, nagpunta sila on the ground, hindi naman pala. Dapat nga, gubat na lang yan. Na-monitor lang ng HLURB, yun nga yung mga reklamo ng mga buyers doon sa kanilang individual na bahay na mayroong mga defects. I cannot believe that. It was their duty to inspect the whole project even before they issue all these licenses. Huli na noong ipawalang bisa ng HLURB noong 2002 ang lahat ng permit na ibinigay nito sa PhilJust. 2 kasong kriminal ang isinampa ng mga biktima sa mababang hukuman ng Antipolo laban sa mga opisyal ng PhilJust noong taong 2000 at 2001 sa mga paglabag sa Presidential Decree 957 at Batas Pambansa bilang 220, mga batas na sumasakop sa pagbebenta ng mga subdivision at pagtatayo ng mga pabahay. Nagsampa rin sila ng kasong reckless imprudence resulting to homicide. Kabilang sa mga kinasuhan ay ang general manager na si Hiroshi Ogawa na isang Hapon, Eliezer Rodriguez, assistant general manager, Tirso Santillan, presidente, at ilang inhinyero ng kumpanya. Sinasabing tumagal ang takbo ng kaso dahil makailang beses umapila ang mga akusado sa Court of Appeals at mataas na hukuman tungkol sa kung saang korte dapat dinggin ang mga kaso. Inabot na mahigit 6 na taon bago naging pinal ang desisyon ng Korte Suprema. Hanggang ngayon, dinidinig pa rin ang 2 kaso sa mababang hukuman ng Antipolo. Maraming nagagalit. Marami. Naiinip, hindi natutuwa sa nangyayari, lalo na sa criminal cases. Ipanalo naman ang mga biktima noong taong 2006 ang kasong administratibo laban sa PhilJust na isinampa sa HLURB. Inutusan ang PhilJust na ibalik ang bayad ng mga biktima para sa mga bahay. Pinabayaran din ang halaga ng mga nasirang pag-aari. So, we got a favorable judgment sa hinawakan kong mga kaso and mayroon ng writ of execution. Well, it becomes a paper judgment kung hindi masatisfy ang decision. It's a pity. The company has no property to satisfy. Kaya ni isang kusing ay walang natanggap ang mga biktima ng Cherry Hills mula sa PhilJust. Maliban sa wala ng pambayad ang kumpanya, wala na rin daw sa bansa ang general manager na si Hiroshi Ogawa. Base sa tala ng Bureau of Immigration, lumabas ito ng bansa noong taong 2003. We do not know where the guy is now. Even some of yung mga kasama niyang respondents o defendants dito sa kaso, they wanted to know also where the guy is. Sa kasalukuyan ng gumuhong lupa sa Cherry Hills, ay patuloy pa rin tinitirhan ng mga 135 pamilya. Ayon sa Mines and Geosciences Bureau, kailangan ng masusing pag-aaral para masiguro ang kaligtasan ng mga residente rito. Ba't nagdesisyon pa rin kayong dito tumira? Wala po kasi matira talaga eh. Hindi natin masisisi yung mga bumalik doon. Hindi natin masisisi. Kasi yun lang ang pinandang nila eh. Kumbaga, wala na sila ibang pupuntahan. Alam, bumalik sila sa mga pinanggalingan nila. Ang trahedya sa Cherry Hills ay posible raw maulit sa iba pang komunidad. Talagang substantial portion ng mga areas natin sa Philippines is nasa steep slopes and highly fractured yung mga bato, no? So, which are one of the character ng mga landslide prone area, no? Tumulak kami sa Los Baños, Laguna upang suriin ng Mines and Geosciences Bureau o MGB ang natukoy nilang 3 barangay rito na kritikal sa landslide. Nakilala namin si Remy Agoncillo ng Barangay Bambang. Kwento niya, tuwing umuulan na hindi mapakali ang kanyang pamilya.
Kasabay ng pagpatak ng tubig at ihip ng hangin, naglalaglagan mula sa katabing bundok ang malalaking tipak ng bato pababa sa bahay nila. Mga 10 years na po kami dito nakatira. Marami na kami bagyo ditong naranasan, yung pagguho ng bato. Naranasan namin dito. Sobrang nga kaming takot na takot eh. Yung mga bata. Dumadagundong talaga para siyang kulog. Pagka yung bato kasi pagka mabaksak para siyang kulog. Nagsagawa ng pagsusuri rito noong 2006 si Salvio Lacerna. Pag malakas ang ulan, yung mga tubig, mag-iipon yan, pupunta yan doon sa mga bitak ng bato. At yung pagpasok niya doon sa bitak ng bato, yun ang magkakaroon ng pressure para itulak naman pababa ang mga bato. So, mahulog yan dito sa mga bahayan na nandito. Yung kumakita mo yung lugar na yun, yung may fracture na yun, ayun, mukhang bibigyan na yan. Sa pag-ikot namin sa barangay, nadaanan namin isang bahay na nagsisilbing paalala at babala sa iba pang residente. Yung batong ito ay bumaksak galing doon sa taas. So, eto, nasira na yung mga pader niya. Eto, mas malayo ang narating niya. Recently lang yan, yung mga landslide na to. Kaya yung nakatira dito, napilitan na umalis. Ang mga residente sa bahaging ito ng barangay, halos anurin daw ng baha noong Setyembre taong 2006 dahil kay Bagyong Milenyo. Isa ang namatay. Nasa gitna siya ng dalawang bundok. O ibig sabihin, nasa valley siya. Tapos yung kanyang kinalalagyan ay dating ilog na nireclaim lang ng mga tao at nilagyan ng mga bahayan. Pag yun ay biglang bumigay, biglang taas ang tubig dito, sapu na sapu lang ng barangay na to. Kasi nasa gitna siya ng ilog. Pareho ang pangamba ng barangay Bambang at barangay Puto Tuntungin. Karamihan ng kabahayan dito ay nasa paanan din ng bundok. Pag bumabagyo, bumababa kami doon sa sa ligtas na lugar kasi ang lakas ng tubig. Natatakot pati kami baka biglang gumuho yung mga bato. Yung ginagawa ng mga tao, kinakat nila yung slope para makaroon sila ng horizontal na lugar para mapagtayuan ng bahay. Yun ang mas delikado kasi pinupush ng yung slope na to pababa. Bahigpit raw na tinututukan ang problemang ito ng lokal na pamahalaan ng Los Baños. Tuloy-tuloy raw ang ginagawa nilang pagpapalika sa mga residente na nasa danger zone. Sa 121 pamilyang natukoy noong 2006 na kailangan ng mailipat ng tahanan, 48 na ang nabigyan ng bahay at lupa. Inirelocate po namin yung mga affected families from the danger zone papunta po dito sa relocation site nito. Kailangang magkaroon ng sweat equity o yung tinatawag natin bayanihan system kung saan sila po yung gagawa ng kanilang bahay. Kabilang sina Remy at Selly sa mga makikinabang sa pabahay. Matagal na namin gustong umalis dito. Wala lang talaga kaming malilipatan. Talaga. Ngayon meron na raw eh. Siguradong may pupuntahan. Patuloy namang umaasa si Evelyn na maisasama sila sa mga mabibigyan ng pabahay. Siyempre naman po, natatakot na kami dito eh. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Los Baños, prioridad ang mga pamilyang orihinal na kasali sa isinagawang survey noong taong 2006. Very receptive sila doon sa pagta-transfer sa kanila. Yun na nga lang, naghahanap sila lahat na mabigyan ng bahay, although limited. Kasi ang gagawin namin, doon sa mga pamilya na wala doon sa master list, talagang paalisin na namin sila doon at bibigyan na lang sila ng site. Pero wala yung katulad na binibigay ngayon na may bahay pa. Ito rin ay para makaiwas sa sakunang nakaamba sa mga residente. Marami pang iba ang naging biktima ng pagdausdos ng lupa. Ngayong panahon na naman ng tag-ulan, naway maging mas maigpit ang mga kinauukulan sa pagpapatupad ng mga batas. At maging masigasig rin sana sa pag-alerto sa mga residente upang di na maulit ang mga pagguho na kumikitil ng daan-daang buhay. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako naman Arnold Clavio. Ang mga tanong ng kahapon,
sisiyasatin ngayon sa Case Unclosed.